Sa unang tingin, nakakalain natin na Honda Click 125i itong motor na to. Pero sa maniwala kayo sa hindi, ito ang Rusi Sparkle 125i. Ito po ang Rusi Sparkle 125i, isang motor na abot kaya ng mga Pinoy na may napakagandang forma. Kung pang service o pang everyday use na motorsiklo ang hanap nyo, panoorin nyo tong video na to, baka swak ito sa hinahanap nyo. May cash po ang motor na to na 65,000 pesos. At kung gusto nyo naman po ng installment, ay meron po tayo dyan. May down payment po ito na 4,000 pesos. At kung sa 36 months nyo naman po kukunin, meron kayong monthly na 2,900. Sa 24 months po ay 3,900. At sa 1 year ay 6,900. Meron po kayong makukuhang rebate na 300 pesos kapag maaga kayong magbabayad. So kung sa 3 years nyo kukunin, kung tunay ng original price, magiging 2,600 na lang po siya. Kailangan nyo lang po ng 2 valid ID at isang co-maker kung mag-apply po kayo ng installment. Itong Rusi pala na to ay located po dito sa Diparo Road, Barangay 168, Caloocan City. Makikita nyo po kagad ito kapag andito na kayo sa may Diparo Road. Dire-diretso lang po kayo at makikita nyo na agad po yung building ng Rusi. Sa makina po niya meron tayong 4-stroke, single overhead cam. Ang maganda po dito ay fuel injected na po siya, kaya mag-expect tayo ng matipid na konsumo ng gasolina nito. Yung kanyang cooling system ay air-cooled po at kaya magbato ng makina nito ng 6.5 kilowatts at 7,000 RPM at maximum torque na 9.5 Nm at 6,000 RPM. Sa mga preno po sa unahan meron po tayong dual piston caliper at makikita din po natin dito yung kanyang speed sensor. Hindi na siya yung mga typical ng Rusi na gumagamit pa ng analog type ng speedometer. Dito po digital na siya. Yung mga analog kasi gumagamit pa sila ng mga kable, pero dito electronics na po yan. Sa likod naman po naka drum brake po tayo, which is normal naman po sa mga ganitong scooter. Sa headlight at taillight meron po tayong LED. Mapapansin po natin dito sa kanyang headlight may pagkakahabig po talaga sila ng Honda Click 125. Maangas din po yung pagkakadesign ng DRL nila. Yung headlight niya dire-diretso po dito sa signal light, pero may extra design po siya kung kukumpara natin sa Honda Click. Dito naman po sa taillight, LED din po siya, pati yung mga signal light LED din po. Napaka-sporty ng dating dito sa likod kasi yung signal light nakaseparate po dito sa kanyang taillight. Tapos makikita din po natin dyan yung kulay pula na reflectorize para dagdag visibility po sa atin sa daan. Dito po sa kanyang mag, size 14 po unahan at likuran. Tapos mapapansin po natin yung design, 10 spokes po yan na star. Hindi pa ito tubeless pero pwede nyo po ito i-convert ng tubeless kasi naka-mags type na po ito. Dito naman po sa unahan makikita po natin yung kanyang fuel injected na sticker at Euro 4. Sa suspension sa unahan po meron po tayong telescopic fork. Dito naman po sa likod naka-monoshock po siya na side mounted. Ang maganda pa dito meron siyang kickstart bukod sa electric starter. Advantage kasi nito kung sakaling maubos po yung battery natin mapapaandar pa po natin yung makina dahil po sa kanyang kickstart. Para sa akin napaka-convenient ng mga ganitong scooter na may kickstart kasi yung mga manual motorcycle kahit wala silang kickstart mapapaandar nyo pa rin kahit lobat na yung battery. Itutulak lang yun pero dito kasi sa mga scooter kapag walang kickstart tapos na lobat, wala na, kailangan nyo na palitan yung battery. Lalo na kapag natapat kayo sa mga alanganing lugar. Kaya para sa akin, napakalaking advantage na itong kickstart sa mga scooter. Dito naman po sa side na to, ito po yung kanyang muffler. Tapos makikita din po natin dyan yung kanyang air cooling system. Ang maganda pa dito, stock pa lang po nito, meron na siyang tire hugger kasi yung Honda Click, medyo maikli po yung tire hugger nun. Kaya pasok na pasok pa rin po yung mga putik. Pero dito, kahit papaano, hinabaan nila para mas less yung putik na pupunta sa makina. Tapos meron pa siyang goma dyan para ma-block niya yung mga hindi nabablock nitong tire hugger na to na mga putik, which is para sa akin po napakalaking advantage na naman. Dito po sa kanya instrument panel, all digital po yan. Hindi natin makita yung mga character kasi hindi pa po naka-activate itong unit, pero makikita natin dito may dalawang buttons dyan para mabago natin yung mga information dyan sa kanyang digital instrument panel. Dito po sa left switch makikita po natin dito yung kanyang turn signal light, meron po tayong busina. Ang maganda pa dito meron tayong hazard, tapos high beam and low beam, tapos meron pa po tayo ditong passing light. Ibang motor walang mga hazard tsaka passing light, pero dito stock mga pare ko is meron na. So hindi na kayo magpapalit ng mga left handle switch. Dito naman po sa kanan makikita natin yung kanyang kill switch. May starter po tayo dyan. At
at on and off ng ating headlight tsaka DRL. Dito naman po makikita po natin yung kanyang hook. So kakaiba po yung hook niya dito mga pare ko, no? Natitiklo po siya. Tapos yung mga side pockets naman niya, almost the same po ng mga Honda Click. Ang maganda pa dito, stock po nito, meron na siyang USB charger. So kapag maglo-long ride tayo or gagamitin natin itong mga panghanap buhay, ay wala na tayong pangamba sa mga smartphone natin o gadgets na malobat, lalo na kung ginagamit natin yung mga phone natin for navigation. Dito naman po sa kanan, makikita natin dito yung kanyang susian. Ang maganda dito sa susian niya, yung bukasan po ng underseat compartment ay andito na rin po. So hindi na kayo magbubunot ng susi tapos sasaksak nyo pa dun sa may upuan para ma-open yung compartment natin. Dito mga pare ko, parang Honda Click din na andyan na rin yung bukasan ng underseat compartment. Tapos ito po yung kanyang footboard mga pare ko. Yung laki niya, identical po din sa Honda Click. So ang advantage po nito kapag mamimili tayo, grocery or sa palengke, may paglalagyan po tayo dyan ng mga pinamili natin kapag hindi nakasya dito sa underseat compartment. At saka kapag bumabiyahe tayo ng malayo, no, mas nakakapag-stretch tayo ng maayos dito at napapahinga natin yung paa natin ng komportable. Ito naman po yung kanyang footboard, nilagay ko po dyan yung paa ko. Makikita natin, no, saktong-sakto lang din. Size 9 po yung paa ko kaya wala kayong problema kapag ganitong kalaki yung paa nyo or mas maliit pa. Dito po sa kanyang underseat compartment, ito po yung kanyang U-box. Ganito po siya kalaki. Halos kasi laki din po siya ng Honda Click na nasa 18 liters. Tapos dito makikita natin yung kanyang OBD. Diyan po sinasaksak yung mga OBD scanner para mas madali nating i-troubleshoot itong Rossi Sparkle 125i. Tapos ito po yung kanyang tangke. Ang capacity po nito ay 5.5 liters. Napakalaki po niyan. Given na fuel injected po itong motor na to. May nag-review ng fuel consumption nito mga pare kayo, no? Pumapalo daw siya ng 55 to 60 km per liter. So kung ganun katipid ito mga pare kayo, grabe, sa 5.5 liters, napakalayo po ng mararating nyo sa isang full tank. So kapag maglo-long ride po kayo, ay napakadalang nyo po bibisita sa mga gasoline station. Sa upuan naman po niya, maganda din po yung cover na ginamit. Makikita po natin dyan na may logo ng Rossi. Tapos yung lapad tsaka yung haba, identical din po ng Click 125. Para talaga kayo naka Honda Click 125 dito mga pare ko. Kahit nung inupuan ko po ito, same na same po sa Honda Click ko. At yung upuan ng Honda Click ko, nagamit ko na po yun pang North Loop. Komportable din po sa biyahe. So dito, mag-expect din po kayo ng ganong kakomportable. Sa seat height, ito po yung kanyang taas. 5'6 po yung height ko. At kapag nakaupo po kayo ng normal dito sa motor, medyo tingkayad po talaga kayo. Pero kapag magpo-forward naman po kayo ng konti, ayun, makikita nyo, almost flat-footed na ako. So yun yung maganda sa mga scooter Kahit medyo mataas yung seat height niya, forward lang po kayo ng konti, magiging flat-footed na kayo. So napakaganda nito sa mga average Filipino height. Lalo na yung mga pare kayo natin dyan na hindi binayaan ng konting tangkad. So dito, madadrive nyo talaga to. Yan yung mga advantage din ng mga scooter. Kapag kasi yung mga manual, yung mga may tangke sa unahan, kung ano yung seat height niya, pag umusog kayo, tatama na kayo sa tangke at hindi mangyayari yung ganitong magiging flat yung paa nyo. Pero dito sa mga ganitong scooter, pasok na pasok talaga. Lalo na sa mga singit-singit sa traffic. Ganito yung technique na ginagawa ko kapag medyo mataas talaga yung seat height ng scooter. At napaka-effective po nun. Pati po yung taas ng handlebar nito, no, kuhang-kuha din po sa Honda Click. Kaya yung mga pare kayo natin yan na gusto ng Honda Click pero hindi kaya ng budget, pwede nyo po itong gawing option. Kung sa feel lang talaga mga pare kayo, ako Honda Click user ako, at nung inupuan ko ito, halos same lang talaga. So magkakatalo na lang yan dun sa performance kasi yung gamit ko is 150, ito 125 lang po. Pero sa tipid po ng gasolina, papalag po ito kasi naka-fuel injected na siya. Sa gulong po, sa unahan meron tayong 80-90 size 14. Sa likod naman po is 90x90 size 14. Tube type po yan, pero gaya nga po ng sabi ko kanina, since naka-mags po ito, pwede nyo po ito i-convert ng tubeless. Yung lapad ng gulong niya, bagay na bagay lang naman talaga pang everyday use. Hindi siya yung sobrang payat, hindi rin naman siya yung sobrang lapad, kumbaga nasa gitna lang din siya. At yung mga ganitong lapad ng gulong mga pare kayo, no, napaka-decente nito gamitin sa mga long rides. Kahit na i-banking nyo, okay din. Pero para makasure po kayo, magpalit po kayo ng magandang brand ng gulong, yung talagang kilala na makapit. Kasi malaki po yung maitutulong nun sa kaligtasan po natin. Maganda kasi merong mga katulad ng ganitong motor na abot kaya ng mga Pinoy riders. Kasi alam naman natin na hindi lahat po talaga ng mga pare kayo natin kayang bumili ng mga branded na motor. Kaya salamat dito sa mga ganitong kumpanya ng motor na may na-i-offer sila sa atin na mga murang motor at hindi po nagpapahuli sa looks. Syempre sasabihin ng iba, Rossi sirain daw. Pero at the end of the day mga pare ko, kahit na hindi siya kasintibay ng mga Japanese brand, malaking papel pa rin ang ginagampanan kung paano tayo nagme-maintenance sa mga motor natin. Kasi may mga kilala ko dyan naka Rossi ilang taon na, 5 years, 6 years, pero yung motor nila is tumatakbo pa rin. Although sabihin na natin na oo, hindi nga siya kasing tibay ng mga Japanese brand, pero mura Nagkakaroon po ng pagkakataon yung mga pare kayo natin
na medyo kapos sa budget na magkaroon ng motorsiklo. May mga tao kasi na kapag nakita China yung motor mo, pagtatawanan ka, o di kaya lalaitin yung motor mo. Sana maging masaya na lang po tayo na nakakabili din yung mga pare kayo natin ng mga motorsiklo. Kasi at the end of the day, hindi naman ang motorsiklo ang pinag-uusapan dyan eh. Ang importante dyan, kung paano nyo na-enjoy yung ride nyo. Mapa long ride man yan or everyday use. Ayun lang mga pare kayo no. Ulitin ko lang po sa mga interesado po nitong Rusi Sparkle 125i. Meron po sila ditong mga stock dito po sa Mediparo Road sa North Caloocan. Pwede po kayo bumisita dito sa Mediparo Road lang po ito. Makikita nyo na po kaagad itong Rusi na branch. Yun lang po mga pare kayo. Magandang araw po. Sana no hate po tayo sa mga Rusi users. At sana maging masaya po tayo kasi nakakabili rin sila ng mga gusto nilang motor. Yun lang po mga pare kayo. Magandang araw po. Thank you for watching.